navigator nila. Bahagi ng trabaho namin mga navigator na piliin ng mga karapat-dapat na aplikante bukod sa tulungan sila makarating sa lugar na paggaganapan ng exams. Kaya naman, napakahirap nakita nun at hindi basta mahahanap ng kung sino-sino kung wala ang tulong namin. Malumpang at mananamnam ang kanyang napanda frontier ng Zabaan. Pwede na kayo, murang-mura lang. Ang magandang brooch na ito ay nahukay pa mula sa underground palace ng Zaban. Pambansang kayamanan to. Sa dami ng kahinahinala dito, parang hindi ka pwedeng malingat kahit saglit lang. Ganon talaga. Kapag naging maunlad ang isang bayan, sari-saring taong napapadpad dito, pati na sa sama. Tama na ka-window shopping mo, Gon! Bilis na! Okay! Nandito na tayo. Tingin ko ito na yung tamang gusali. Ha? Ang gagana naman ng mga building nila dito! Dito pala gaganapin ang exams natin. Ito palang makaranda maging hunter. Ang tinatamasa ng milyong-milyong aplikante na nasa buong mundo. Ang unang pagkakataon kong mag-hunter exam. Ganito din kaya ang naramdaman ni Papa noon. Hindi dyan! Ha? Dito tayo! Ha? Ito na yun. Teka nga, pinapaikot mo ng uli kami, no? Imposible ang lumang noodle house na yan ang lugar. Kung sabihin lahat ng aplikante ng hunter exam mula sa buong mundo ay magtitibon-tibon sa isang pipitsuging restaurant kagaya nito. Yun nga mismo mangyayari. Ha? Walang magkakamali magsuspecha na isang luma at masikip na noodle ang totoong lokasyon ng tinaguriang hunter exam, hindi ba? Walang. Asak lang kaya. Baka hindi po ba yung backroom? Anong order niya? Kung bumili lang steak na nakakapagpabukas sa mga mata sa liwanag. 3 order. 3 order ba? Anong luto ng steak? Inihaw ng dahan-dahan sa mababang apoy hanggang maluto na maigi. Okay, tumuloy na kayo dun sa likod. Maghintay lang kayo rito. Maghintay sa ano? Tsaka nasa na yung iba? Excited na ako dun sa steak natin! Ha? Gone. Walang pagkain na dadating. Password lang yun para makapasok tayo dito. Ganon? Akala ko kakain tayo. Isa sa loob ng 10,000. Huh? Ah? Yun ang bilang ng mga aplikanteng nakakaabot sa stage na to. Magaling kayo. Bihira makaabot dito ang baguhan. Paano? Good luck na lang. Salamat po! Ikalulugod kong maging navigator niyo ulit sa susunod. Ano yun? Tingin ko, isang malaking elevator ang kwartong to. Ah, Loko ko yun ah. Gusto niya uli maging navigator natin? Ibig sabihin inaasahan niyang babagsak tayo, ganun? isa lang sa loob ng 3 taon. Ano yun? Passing rate ng mga bagong kumukuha ng exam. Di nga. Talaga? Ganun kasalaw? Madami sa kanilang bumibigay na dahil sa tindi ng mental at physical stress ng exams. Karaniwan din na pag-iinitan ng mga baguhan ng mga veteranong nandun para matakot sila at hindi na sumubok pa ulit. Matindi pala talaga ang kompetisyon kahit mali. Gagawin ng iba para lang maging hunter. Siyempre naman, hindi yata birong estado ang maging hunter. Pangarap ng lahat ang maging hunter dahil sila may pinakamataas na sweldo sa buong mundo. Mali ka. Pinapangarap ng marami ang trabaho ng isang hunter dahil yun ang pinakamarangal. Alam mo ba papel ka talaga? Ikaw mukhang pera. Don, makinig ka sa akin. Taon-taon sa ranking ng 100 richest people sa buong mundo. Biruin mo, may 50 tao nakakapasok sa listahang yun ay mga hunter. Totoo nakadikit sa pangalan ng isang hunter ang pamamaril at treasure hunting. Pero pumapangalawa lang yun. Ang pagpapanatili ng kalikasan at kapayapaan sa mundo. Yun ang gawain ng mga tunay na hunter. Makinig ka. Kapag naging hunter ka, marami kang pribilehiyo tulad na lang ng free pass sa maraming bansa. Libre ka sa public facilities. Hindi lang pagpapasarap ang buhay ng hunter. Responsibilidad nilang mag-preserve ng artifacts, endangered species at natural resources.
pati paghuli ng kriminal at korap ng mga hunter. Pero at pribileyo, hindi nga pinakamagandang dahilan para maging hunter. Maluwalhating isipan, malusog na pangangatawan, at matatag na mga prinsipyo. Yun ang mga pinagmamalaki ng tunay na hunter. Ikaw, Bon! Sabihin mo sa kanya, anong palagay mo? Alin sa loob niya na mas gusto mo maging? Kailangan ko pa talagang mamili sa dalawang mo. Tumigil ng elevator. Tuloy na lang natin ito mamaya. Dito na nga tayo. Ang bigat ng tensyon sa amin dito. Ibang-iba mga aplikante dito ngayon sa mga nakita natin. Dun sa Marcot sa Zaban. Alam mong bawat isa sa kanila ay eksperto sa sarili nilang kakayahan. Kumusta? Okay, mukhang seryosong-seryoso lahat. Excuse me, heto number mo, pakikuha. Hetong sayo. At sa'yo, pakisuot lang ang mga yan sa lahat ng oras habang nag-e-exam. At ingatan lang na huwag mawala. Mga baguhan kayong tatlo, tama ba? Gusto! Paano niyo nalaman na baguhan kami? Madali lang! Ito lang naman ang pang 35 subok ko rito sa Hunter exams. 35 beses mo na! Oo, ako yung tinatawag nilang veterano rito. Dapat bang ipagmalaki na repeater ka? Oo. Kaya kung may mga katanungan kayo, nandito lang ako, handang tumulong. Salamat po! Siya nga pala, ako si Tomba. Ako si Gon! Mga kaibigan ko sila, sina Kurapika at Leorio. Meron po ba dito tulad yung veterano na napakarami ng beses na sumubok makapasa sa Hunter exam? Ako may hawak ng record ng pinakamadaming ulit, pero may iba ring veterano. Tulad na lang ng isang yun. Si Todo, number 255, isang wrestler. Isa sa pinakamalakas dito. Wala mo sa itsura, may utak din siya. Bandaro naman, number 103, si Bourbon, ang snake charmer. Hindi siya pala kaibigan at nagtatanim siya ng galit kaya masama maging kaaway. Sino pa ba? Si Bodoro, number 191, Kung Fu Master. Kahit matanda na siya, wala pa ako nakikilala dito mas magaling sa kanya sa martial arts. Nandyan din yung magkakapatid na sila Amory, Imuri at Umuri. Kapag nagsasama-sama sila ng lakas, mahirap din silang kalabanin. Sinakauburon, Sigareta, number 384, isang kasador, eksperto sa pagbatay ng kahit anong uri ng hayop gamit ang mga blow dart at batuta. Marami pa dyan, pero sila yung mga tulad ng suki na ng Hunter exams. Ang galing! Pero alam niyo, sa totoo lang, Ang ganda, di ba? Naglaho mga braso niya at naging mga talulot ng bulaklak. Walang anumang gimmick o ilusyon sa likod nito. Kaya mag-iingat kayo. Kapag nakabangga kayo, hihingi kayo agad ng paumanhin. nagbalik na naman yung payasong may sayad na yan. Nagbalik na naman? Oo. Ibig sabihin nandito din siya ng isang taon. Si number 44, ang magikero si Hisoka. Noong nakaraang taon, muntik niya siya makapasa sa Hunter exam. Pero bumagsak siya dahil pumatay siya ng examiner na hindi niya nakasundo. Ano? Pumatay siya? Eh bakit pinapayagan pa rin siya mag-exam ulit ngayong taon? Walang nakakagulat doon. Lagi nagpapalit ng mga examiner at pamamaraan ng exams. Sila ang nagpapasya na magiging resulta ng aplikante. Kahit sinong hudas, pwedeng pumasa kung ilang gugustuhin nila. Ganun talaga, bahagi yung lahat ng prosesong bumubuo sa Hunter exams. Walang may gusto sa baliw na payasong yan, kaya may papayo ko, lumayo na rin kayo sa kanya. Halata naman puro trobo lang ang isang yun eh. Oo nga pala. May munting handog ako sa inyo. Ito, malamig na juice. Uy, tamang-tama, uhaw na ako. Thank you dito Okay na okay ang timing mo. Maraming salamat po! Salamat. Ayan na naman siya. Alam mo kung sino mabait pero ang totoo, siya ang pinakamalupit dito.
Si Tomba, ang taga-tumba ng mga baguhan. Para sa tagumpay natin sa other exams! Tagay! Tama yan. Inumin niyo lang yan lahat. Sa lakas ng nilagay kong gamot dyan, isang higop lang at 3 araw, tiyak na mag-aalboroto ang mga tiyan ninyo. Kakailanganin niyo magsuot ng adult diaper para lang makapag-exam. Oh! Ginoong Tomba, expired na yata ito kasi yung lasa. Ang sama! Talaga? Muntik na ako dun ah! Ganun ba? Naku, hindi ko alam. Imposible. Dapat walang lasa o amoy yung ginamit ng pampurga. Pasensya na kayo. Hindi ko talaga alam na expired na pala yung juice. Mamatay man. Okay lang yun, huwag ka na magalala. Eh kayo, Ginoong Tomba, ayos lang ba ang tiyan nyo? Oo. Okay pa naman ako. Sa amin kasi, halos lahat ng uri ng halamang bundok nasubukan ko ng tikman. Kaya alam ko na ang lasa ng hindi dapat kainin. Ganun ba? Ang galing mo pala. Buti na lang. Malas naman. Itong batang gupat na to pa na tiyempuan ko. Pasensya na uli ah. Sige, kita na lang tayo mamaya. Muntik pa tayo mapahamak dahil dun ah. Nakakayamot naman to. Ang hirap patuloy ng mga baguhan dito ngayong taon. Isa pa yung number 294 na yan, si Hanzo. Akala ko talagang madali ko lang siya maloloko nung nilapitan ko siya kanina. Sa ating dalawa lang to ha. Ang totoo, isa akong ninja. Ha? Ninja ba ka mo? Hinahanap kong maalamat na scroll. Shhh! Alam mo na, yung tinaguri ang pinakamahalagang ninja scroll sa lahat, yun ang dahilan gusto kong maging hunter. Ang huling narinig ko, nakatago doon sa isang lugar na hindi mapupunta ng mga karaniwang tao lang. Grabe! Kanina pa tayo naghihintay, ang boring! Oo nga. Eto, may juice ako. Bakit hindi ka muna uminom para maghinawaan ka? Bahagi ng disiplina ng isang ninja na hindi dapat tumanggap ng anumang pagkain o inumin ng bigay ng ibang tao. Salamat na lang. Walang problema. Kitang-kita sa mga mata niya na mapanganib siyang tao. Isang maling hakbang lang at sakit ng katawan ng abot ko. Kung panganib lang ang usapan, isa pa to. Buwang lang ang magkakamaling lumapit kay number 301. Sa itsura pa lang, alam ko nang wala akong mapapalang maganda. At siyempre, ang pinakakinaiinisan ko sa lahat, ang number 187 na si Nicholas. Kumusta? Hindi ka naman nahirapan makaabot dito? Hindi naman. Nasunod naman ang lahat ng pinlano ayon sa data ko. Gamit ang niligong kong data mula sa mga nakaraang exam, madali kong nalaman na dito ang exams ngayong taon. Actually, sa sobrang dali nga, nabore talaga ako ng bongga. Talaga? Naku, kawawa ka naman pala. Ako nga pala si Tomba. Gusto mo? Mr. Tomba? Nakita ko na. 35 times ka na palang sumubok mag-exam. In fairness, record yun ng pinakamadaming ulit. At hindi lang yun. Ikaw din ang may hawak na record ng pinakamahabang consecutive na appearances. Wow, ikaw na. Oo ganun talaga. Eto, Juice, mukhang nakakauhaw yung ginagawa mo eh. At, unfortunately, kahit super veterano ka na, hindi ka pa rin makapasa-pasa sa Hunter exam. Pero why? I think dahil masyado kang busy sa isa mong inaatupag. Tama ba, Mr. Tagatumba ng mga baguhan? Ano? Relax. Hindi ko isa-share na lamang yung sikreto mo sa iba. Kaya don't worry, malaya ka pa rin maghanap ng ibang pupunterihin. Ciao! Maghintay ka lang sana ka. Darating ang tamang oras at masusuklian ko rin ang ginawa mo. Hoy, Ginoong Papa! Oh, Meron pa po kayong juice? Pahingi pa po! Siguro ka ba lang to pero nauuhaw pa kasi ako eh. Sige ba? Bakit ganun? Kanina pa niya nainom yung Diyos ko pero bakit parang walang epekto yung gamot sa kanya? Paano nangyari yun? Pampurga lang yung nilagay ko.
Pero kung ganyan karami ang iinumin niya, baka mamatay na siya dahil sa sobrang dehydration.